galing Bicol, galing kung saan pang galing, na hindi po nakakaintindi ng salita sa langit. Kaya nga, paghahalu-haluin ko, marahil ay nagtataka kayo kung bakit kami naririto. Ipinilit ko na kasama ng aking may bahay at ng aming grupo na pumunta kami rito dahil hindi kami inaanyayahan ng mga taga rito. Nakita ko na nung nakaraang buwan ay parang kinumbilan nila si Pastor Rabanat nag-celebrate pa ng anniversary niya dyan sa baba. Abay sabi ko, bakit siya lang ang kinukumbida? Kaya ang presidente ng Mountain Provinces ay sa akin tumira when he was studying at NLAC many years ago. Ninong din nila kami sa kasal. At yung treasurer ay ninong din ako ng kasal. Kaya pag hindi mo ako kinumbida ulit, Oliver, ay sasama ang aming loob. Hindi po yun. Kami narito dahil we are preparing for a great program of the church. At hindi ko alam kung nagkaroon na ng launching dito sa Mountain Provinces. Kayo naman ang laging nag-host ng malalaking mga convention dito at mga pagpupulo of the One Boys 27. Narinig na po ba ninyo? One Boys 27. Ano yun? Nabinyagan ang ating Panginoong Jesus in 27 AD. Oh, Brother Halik, tinatanong mo kanina, mali yung petsa mo. 27 AD, nung binyagan ang ating Panginoong Jesus. Anno Domini. Okay? At magse-celebrate po tayo ngayong next year, 27 ng 2,000 years of the baptism of Jesus on earth. Kaya nga, inaanyayahan tayong lahat na mga kaanib ng Iglesia Adventista del Séptimo Día para naintindihan kasi ang daming nagtatanong, Pastor, ano ba yung mga boys? 27 na yan. Dapat naintindihan ninyo, it is a celebration of the incarnate Christ, ang nagkatawang tao na walang kasalanan pero nagpabinyag. If you read Mateo's account and Luke account, to fulfill all righteousness, para ganapin ang lahat ng katwiran. Iba po ang gamit ng Matthew of the word righteousness when you go to Pauline. Kasi ang emphasis natin, karamihan, Pauline ang ating katwiran. Pero yung righteousness in Matthew is different. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po yun yung righteousness by faith na tinuturo ni Pablo. Iba. So if we are going to have a deeper study, ito po yung Panginoong Jesus, nagkatawang tao, walang kasalanan. Para ano daw? Para ikaw na makasalanan, kunin yung kanyang likas at tayo'y maligtas at mahanda sa kanyang muling pagbabalik. What we are going to do, we are going to voice this to the world. Sabay-sabay tayo mula sa pinakamaliit na bata na kaanib ng iglesia hanggang sa pinakamatanda na hindi pa nagdidimensya. Okay? Naintindihan po ba ninyo? There is no excuse for anyone na hindi po magpa-participate. We will tell them about Jesus who came down, was baptized, was crucified, and is risen. Kaya doon sa ating benedictory song, hindi ko alam yung kinakanta ninyo, triple truth. Anong sabi doon sa triple truth? Christ is risen. Ano yun? Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Maliwanag po ba, mga kapatid? This is our message. Yung po yung ating ebanghelyo. Nagkatawang tao, ang kompletong ebanghelyo, kayong mga bata, tatandaan ninyo ha, Adventist gospel is complete. Not like the Baptist or the Catholic, may gospel din sila, pero kulang. Kasi ang ating ebanghelyo is it's a world view. Ito po ay pang sinasaklaw si Kristo at kung sino siya. Ang ebanghelyo natin starts with pre-existence. Ano daw mga bata? Pre-existence. Anong ibig sabihin? Ang Kristo'y naroon na bago pa siya magkatawang tao.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And when you go to verse 14 of John 1, and the Word became flesh and dwelt among us. So bago siya magkatawang tao, ano siya? Diyos siya. Naroon na siya. He was in the form of God according to Paul in Philippians 2 verses 5 to 8. Maliwanag po ba? Yun yung unang bahagi ng Ebanghelyo. It's the good news that our Savior is not just a mere human being. He is God from the very beginning, who shared equality with God, the Father, and the Holy Spirit. Maliwanag po ba? Hindi po tayo Trinity. Tayo po yung mga Trinitarian. So pag may magsisermon dito, at si Pastor Lauad na estudyante ko, mali ang turo niya, sabihin po ninyo, magsusumbong ako sa Presidente. Okay? Okay. Dahil mahal natin si Pastor. At pag mali ang turo niya, ililigaw niya ang mga tupa. At pag naligaw ang tupa, hindi po tayo maliligtas. We will go astray. Maliwanag po ba? So it's very, very important that we guard what we believe. Okay? So ano yung ikalawa? After pre-incarnation at pre-existence, incarnation. Ano yung incarnate? Nagkaroon ng karne. Kaya nga, incarnate. From the Latin word incarnate, from the Greek word insarke, in Ilocano, naglaman. Sa Tagalog, naglasad. Di Ilocano. So, nakitindihan po ba ninyo? Okay? Incarnate. Hindi nagkakarne, naglaman. He took the form of a human being. At malaking issue yan kasi yung LGBT ngayon na hinahamon tayo, and I think there will be a convention here probably by August or September ng buong union about how to respond with that. And I have a series of studies also for training. I have been invited to prepare a series on this. Yung aking estudyante na isa na nag-broadcast ay sabi niya, "Sir, pwede po bang maghanda kayo ng series?" And so I prepared a series of studies and I'm preparing a book for it. Okay? So, incarnation, pagkatapos ng incarnation, sinless life. Nakukuha po ba ninyo yung ebanghelyo natin? Hindi lang namatay, hindi lang ipinako at nabuhay. Kasi yun lang ang ebanghelyo ng ibang pananampalataya. Hindi, tayo kumpleto. He was God. He became man. He lived sinless. Tinukso siya sa lahat ng uri ng tukso. Subalit, hindi siya nagkasala. He never committed sin. Maliwanag po ba yun? Pagkatapos nun, namatay. Anong klaseng kamatayan? Hindi natin sinasabing nag-suicide. Nandun ako sa isang church nung Sabado. We were at the fellowship sa San Pedro District. Lumapit yung isang kapatid at ang sabi niya, "Pastor, si Jesus ba'y nag-suicide?" Sabi ko, sandali kapatid, wala po yan sa Biblia. Siya'y namatay. Anong klaseng kamatayan? Vicarious death. Substitutionary death. Ano yung substitutionary? Kahalili ninyo. He died for you and me. Instead na ako ang mamatay, sinong namatay? Naintindihan po ba ninyo, kayong mga bata? Kasi I have to lower, sabi ni Mrs., simplify it so that children can understand. So I'm simplifying it. Because I don't want, pagkatapos ng series natin na hindi nyo naintindihan. Kaya pag tinanong nila anong ebanghelyo ng mga Adventista, kompleto. It is not what is the gospel, it is who is the gospel. And who is the gospel? Jesus. Jesus was God, incarnated, lived a sinless life, died vicariously dahil hindi siya pwedeng mamatay dahil siya'y walang kasalanan. Did you get it? But He died for you because He took the place of a sinner as a substitute. Okay? Kaya ang ating theory of atonement, marami pong theory yan. When you go to study it, is substitutionary or propitiation ang ginamit in the King James Version. So pagkatapos na siya ay namatay, hanggang doon na lang? He was resurrected. Resurrected. Eh nung na-resurrect siya,
Anong klaseng katawan meron siya? Oh, I'm not talking already about eschatology. Kasi kung ano yung katawan ni Jesus nung siya'y bumangon, and I'll deal with special resurrection tomorrow afternoon. Kasi unique yun, naturo ng mga Adventista. Walang turo ang ibang religion about special resurrection. There are a group of people who will be resurrected na special before the general resurrection when Jesus comes. Eschatological yun, nandun sa banda. Okay? So, resurrection after the resurrection. Kung hindi na umakyat si Jesus sa langit at nandyan din siyang nag-SM paminsan-minsan at nakikipagkapi sa inyo, are we going to be saved? No, the gospel is not complete. He has to what? Namatay na, nabuhay na, pero naiwan na siya dito. Brother Maristela, will he save us? No, he has to go up. Yun yung tinatawag na ascension. Mahalaga ba yun? Yes! Mahalaga po yun. Kung hindi siya umakyat sa langit, wala tayong kaligtasan. Kung tao lang ang tagapagligtas natin, wala rin tayong kaligtasan. Lahat yung binabaybay ko contributes to our salvation. Yes, Hindi siya pwedeng maging halimbawa natin kung siya'y makasalanan. Kaya yung turo ng LGT na he has a sinful nature, hindi siya pwedeng magligtas dahil kinakailangan din siyang iligtas if he has a sinful nature. Okay? O, pagkatapos nun, anong ginagawa sa langit? Ayan o. Yung major na eschatological, last day natin. Yan tinatawag natin ano? Ayan o, investigative judgment. Ano yan? Anong ginagawa ni Jesus? Mediator, intercessor, tagapamagitan. Now, tandaan po ninyo, and I'm going to tell you, dahil yung mga lumang mga matatandang pastor na nagturo ng eschatology before, puros pananakot ng mga closing events. Nakakatakot, di ba? Uy, may investigative judgment, yung i-investigahan ka na, Brother Halik. Hindi po. Ang importante dyan, look at Jesus in every event of eschatology. Dahil naroon si Kristo, may ginagawa siya para sa iyong kaligtasan. Eh ano kung imbestigahan ako? May abogado ako sa langit. O, di ba? Correct? Matatakot ba ako kung ako'y husgahan ni Satanas? Isumbong ako ninyo? Siraan ninyo ako? But I have a Savior in heaven who says, He is just. I died for Him. Amen? Yun ang ebanghelyo na tinatawag. Pagkatapos na siya ay mag-mediator sa langit, matapos ang investigative judgment, ano na? Babalik na siya. Second coming. Anong tawag natin doon sa second coming? Blessed hope. Titus 2:13. Mapalad na pag-asa. Tatandaan, yun po ang ating complete gospel. Hawakan yung kata. So pag may langaran na mga kasabati, ibang-ibang ka, namatay, nabuhay, umakyat sa langit, yun lang ang ebanghelyo nila. Sabihin niyo, kulang. Kulang ang ebanghelyo mo. Because the complete gospel is a package of our salvation. Okay? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Bakit ko sinimulan doon? Okay, ngayong gabi, sisimulan natin ang series ng ating pag-aaral. Kung inyo pong napansin sa program, ito po ay Headlines in God's Tomorrow. Saan ginagamit yung word na headlines? Sa comics? O sa newspaper? O kaya sa balita sa telebisyon? Tama? Sa newspaper, pag sinabi mong headlines, ito yung main news. Pero ngayon, pag tumingin ka sa news, puros palpak ang news sa Pilipinas. 13 versus 12. O 11 versus 12. Di ba yan ang mga news? Yes. 18 Marines. Tama? Hindi magandang mga news. Pero ang headlines ng news ng langit are all good news. Hindi po nakakatakot yung 7 last plagues. Dahil hindi ako maapektuhan kung ako'y na kay Kristo. Sino maapektuhan ng 7 last plagues? Yung hindi maliligtas. You see? So, anong tatakot ako? Ay, yung investigative judgment.
Jesus. Sinong judge ko doon? Si Jesus din. Because the Father is not the judge. It is Jesus who has been given the judgment. Siya ang hahatol. Tama o hindi? Eh bakit ako matatakot if I have trust and I have faith in Jesus? Okay? And baybayin yung lahat yan. Jacob Strobel, bubukas na this Jacob Strobel, I think in the afternoon. Okay, ngayong gabi, ano ang focus ng Adventist Church ngayong 5 years? Pastor Lawan, ano yung team na sinisigaw ninyo? Ano ang sinisigaw natin? Mga Adventist, focus on the Bible, grounded in the Bible, focus on the mission. Tama? Ulit-ulit, baka hindi nyo alam. Atin yan, mga Adventista. Yan ang slogan ng buong iglesia worldwide. Inadapt yan. Pero dati na natin ginagawa yan. Ine-emphasize lang, hindi ibig sabihin noon ay wala yan. Pero yan, ano muna? Pag-aralan ng Biblia, alamin mo ang turo mo sa Biblia bago ka mag-misyon. Hindi ka pwede mag-misyon at mag-Bible study at mag-share ng iyong pananampalataya kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya na nasa banal na kasulatan. Correct o hindi? Yun lang, simple lang. Pag sumisigaw ang ating mga leader, grounded, eh anong gagawin natin? Go back to the Bible. So, nasa ng Biblia ninyo ngayong gabi? Nasa ng Biblia ninyo ngayong gabi? You should have your Bible. Because I require every time I teach, conduct seminars, kahit sa mga pastor. Alam niyo, may karanasan ako sa pagtuturo ng Bible. I've been teaching the Bible for more than 40 years. Okay? Noong kami mag-open ng college dyan sa baba, yan, sa ENLA, ang una kong mga naging estudyante in the summer of 1988, hindi po 1990. 1990 nung magsimula yung course offerings na mga degree-degree. Pero 1998, nagsimula ang pagtuturo ng college. Anong tinuruan namin? Mga teachers, mga principal ng ating mga church school na na hindi kumuha ng Bible sa ating school. Graduate sila sa labas. Naintindihan po ba ninyo? Kunyari, graduate sa St. Louis, kung summa cum laude, magna cum laude, kung ano pa dyan. Hindi natin tinatawaran yun. Pero wala siyang Bible education. Hindi niya alam ang Christian beliefs. Hindi niya alam ang Daniel and Revelation. Hindi niya alam ang life and teachings of Jesus. Denominational history, spiritual gift, which are required 18 units. Basic yun. So, ang una kong mga naging estudyante, galing Mountain Province. Dito, sa inyo. At saka galing Northern. At saka galing Central Luzon. I think there were some who came from South Central. It was the first batch ng college namin. So if you look at the history of ENLA, hindi po naman kayabangan. Ako po yung unang teacher ng ENLA. Kaya nga, doon sa kanilang centennial program, 4 kami doon na mga poging nakalagay. 4 kami. Sino? Tomas Pilar, the first teacher at ENLA in 1923. Correct? Unang teacher, ang kanyang estudyante, 23 na mga elementary pupil. Saan sila? Doon sa Artacho Barangay High School. Doon ang unang ENLA. Hindi po doon sa campus na yun. Okay? So, nandun yung pangalan niya. So, sumunod yung pangalan ni Amundsen Luginbill. Hindi ko alam kung kilala ninyo. Yung Amerikanong missionary who became the first principal of LMA at that time. Manila. Then of course, Pastor Barayuga, who became the first president of the college. Okay. And Pastor Ilyoma was the first teacher who taught during the pioneering days. I was teaching 39 to 40 units in a summer class. After that, na-hospital ako. Because I was teaching from 6 o'clock to 10 o'clock in the evening. Eh ako naman, bira ako ng bira. Hindi ako teacher na nakaupo. No. Salita ako lang ng salita. Sabi ni nung isang estudyante ko na galing may Baisia, mga sumawa. Sabi niya, sir, mamamatay kayo niya. Eh sabi ko, baya akong namatay sa gumagawa. Pero hindi naman. Nagkasawa pa, nagkaanak pa.
at nandito pa rin. Amen? Ang Panginoon gives us strength. Okay? Oh, ano nangyari doon sa story? Nag-enroll yung mga principal, mga teacher ng Mountain Province, CLC, Northern, South Central. Sa klasiko, I think they enrolled 9 and we authorized 12. 9 lang dapat pag summer. But we authorized them to enroll 12 para matapos kagad ang kanilang requirement for certification. Kasi hindi ka pwedeng ma-regular na teacher kung wala kang Bible. Okay? So, ano nangyari? Sa klasiko, everyday may test, may quiz. Everyday may quiz. Patay ka. Everyday. 1 to 10 lang naman. 1 to 10. True or false, simple recall, o kaya fill in the blanks. Yun ang mga ginagawa ng teacher. So, ano nangyari? Kapatid, may principal dito sa Baguio. Hindi ko babanggitin ang pangalan. Sabi nila, banggitin mo na ang himala. Huwag lang. Yung ano? Yung santo. So, nagpunta. Yung principal na yun, ay very gusto niya. Kasi principal siya. Ano niya? Ayaw niyang nalalamangan siya ng mga teacher niya. So, ang aga niyang pumasok. Yung isa naman teacher, laging late. Kaya ang requirement ko sa klase, bring your Bible. At pag wala kang Bible, wala kang plus 10. Kaya ang quiz ay 1 to 15. 1 to 15. Dinidiin ko lang ngayong gabi ang kahalagahan ng Bible. Kasi pupunta tayo dito, walang Bible. Okay? So ano nangyari? Yung maagang principal, nag-quiz kami. 5 lang ang nakuha niya. Dumating yung late, tapos na ang quiz. Pero meron siyang Bible. 10 ang nakuha niya. Nag-away yung dalawa during the break. Nag-away. Can you remember? Sabi niya, bakit? Intellectually, ako'y naka-quiz. 5 ang nakuha ko. Ikaw wala ka nakuha. 0. Sabi niya, may Bible ako. Sabi ng teacher, plus 10 ang Bible. Mamaya, lumapit ka sa akin. Ako na ang inaaway. Kaya sabi ko sa kanya, from the very start, I oriented my class that I always give plus 10 for the Bible if you are around. So tanggapin mo, sabi ko, this is a Bible class. And to have not a Bible, you are absent in my class. Sa church din, sa worship, ididiin ko mga kapatid. Dapat may Bible. Tama o hindi? Hindi ko alam kung anong Bible ninyo. Yung ganyan, nakasilipon, naka-up kayo dyan, kung anong up yan. Okay? Oliver, naka-up ka din. Mga kapatid? So ngayong gabi, hindi ako mag-share ng kung ano-ano dyan at babasa ng mga Spirit of Prophecy. I'm going to read the Bible. Dahil ang aking pundasyon ay ang Bible. So may mga pupuntang magtuturo sa inyo ng closing event, ng LGT, ng Tunity, at kung ano-ano pang retain 9, at kung ano-ano pang mga maling aral. They always quote the Spirit of Prophecy, not the Bible. Bantayan po ninyo yan dahil yan ay mali. Maling paggamit ng sulat ni Ellen White. Una, tanungin ninyo, nasan sa Bible ang sinasabi? Okay? Pag wala yan sa Biblia at sasabihin niya, testimonies, volume 3, wala ako niyan. Hindi ako binentahan ng kulpultor sa Baguio. Anong binibenta lang? Ay yung papunta lang sa Jerusalem na incentive nila. Ano? Wala akong pinagtatamaan. May mga kulpultor dyan. See? Dahil ngayon, ang mga kulpultor, kawawa naman kayo yung nagbebenta, pero incentive, pumunta kung kanino. Sige wala po akong pinagtatamaan. Because for our time, when I was an administrator, yun ang aming goal. Sabi, mag-order ko, diniliver, katakot-takot sa school. Naka-charge naman sa school. Anong gagawin mo? Tama o hindi? So pipilitin.
Eh sila, Oliver, pinangakuan, sampol lang, pupunta sa Jerusalem. Sila pupunta, hindi yung kultura na nagtinda, naglalakad dyan, tumakit sa bundok. Tama o hindi? Mali ang mga ganyang practice. Patawarin tayo ng Panginoon. Kami dalawa ni Pastor, namarkahan kami dyan. Ano pangalan nun, mami? Presidente ng CLC. Nag-retire na rin. Parula. Because when it's wrong for me. Hindi dahil beneficial sa akin. So babantayan natin, tayo mga officer, kayo mga worker. We should never sacrifice the work of God for our benefits alone. Kaya ayaw na ni Oliver, gumaganyan-ganyan lang. Sasabihin ka na kay Pastor Rosol, huwag na nating imbitahan si Pastor Loma. Matigat magsalita. Retired na ako eh. Okay, sige. Bakit kaya kayo akong apektuhan? I'll tell the whole truth and nothing but the truth. Tama? Okay? No. We need to remind one another because we want to be saved. Kahit kayong matatanda sa iglesia, kayong mga membro na may mga kaya, huwag niyong pinagmamalaki ang mga binibigay niyo sa church. Yun ay galing sa Panginoon. Wala kayo niyan if the Lord did not give you. Okay? O, tama na. Matapos ang tayo mapunta. Okay. Simulan natin ang ating pag-aaral. Ano yung pamagat ng ating... Ayan. Alam niyo, pag pinag-uusapan po yung last day events, ay puros mga last day nga pinag-uusapan. Puros last day. Ano yung mga yun? Close of probation, great time of trouble, shaking, little time of trouble, investigative, 7 last plagues, death decree, kung ano-ano pa. Tama o hindi? Tama yun kahit yung mga natutulong mga pastor. Okay? Pero ngayong gabi, iba yung aking approach na idadalahin sa inyo. Because I'd like you to take note. Ano ang concept ng Biblia tungkol sa time? Because when we talk about last day events, part ba yan ng time o hindi? Part. Part. Kaya last, pag sinabi mo last, nasa gitna, nasa unahan, o nasa hulihan? So, nasa hulihan, kaya nga, dapat idugtong mo yan from the beginning to the end. Ang unang ituturo mo in the last day event is the nature of God. Ano ba yung Diyos na pinaglilingkuran ko? Kasi hindi yung mga yan ang importante. I'd like to talk about my God. Who is my God? Because knowing Him, anong sabi doon? That they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent. And you have eternal life. John 17 verse 3. So dapat makilala mo yung Diyos diyan sa mga event na yan. Tama? Kasi ang emphasis natin kaya nagiging nakakatakot ay ayan na, shaking, lilig-liging ka na, mahuhulog ka, kasla kaya yakayakan, dahil nagani. Eh di takot nga naman ang mga kapatid. Pero pag alam mo na yung Diyos na pinag-uusapan natin dito is the God who will do all this for you, then I will be assured I will be safe. Kasi laging tanongin, hindi ba ako maliligtas pagka hindi ako kumakain ng karne? Kasi dyan o, tanda, mababasa naman yung mga masyadong panatiko. Pero ang mga ating mga presentation. So mga kapatid, nagiging very legalistic po tayo. Okay, open your Bible, Isaiah 46 verse 10. Ngayong gabi mag-open po tayo ng Bible. Okay? Yan. By 8:30, 8:35, matatapos po tayo. Come on, open your Bible. Isaiah 46 verse 10. I'd like to establish biblically the nature of our God. Ano ang likas ng aking Diyos that is talking about what? The last day events. Open your Bible. Kayo po ay nariyan. Pagbansa po kayo, tatawagin ko kayo. Sige. Sino may Bible? Saan? Ilocano? O
Ano, Tagalog? Sige. Master Lawat, nasa lang yung Bible? Huwag mo akong gigitian. Babawiin ko yung read ko sa iyo. Punta ko sa ila. Sige. Come on, everybody. Isaiah 46 verse. Oh, sige, basa ka Kalib. Talagang alis ko yung magpapasin itong batang ito. Kayo Kalib, diyan ka lang tumayo sa upuan para makita ka nila. Sige. Declaring the end from the beginning. Declaring the end. Pag sinabi mong declare, anong ginamit sa Tagalog? Ipinapahayag, ipinapaalam ang ano? The end from the beginning. Yung wakas, sinabi niya na sa pasimula pa lang. He told already the end at the beginning. And from the ancient times. In the ancient times, continue. The things that are not yet done. The things that are not yet done. Ano pa? Saying, my counsel shall stand and I will do it all my pleasure. I will do all my pleasure. Natutuwa ang Diyos na ipahayag niya yung kanyang mga counsel, mga turo, mga pahayag from the beginning. So what kind of God is He? Anong klase yung Diyos natin? He will declare the end from the beginning. Kaya nga, tayong naniniwala sa Daniel and Revelation, Daniel 2. O pag nangangaral kayo, Daniel 2. Ano yung Daniel 2? Panahon ni Daniel, pinalam niya na ang mga mangyayari. Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome, tama? The 10 kingdoms, and then the coming of the kingdom, which is Jesus Christ. Pinakita o hindi? From the panahon ni Nabucodonosor, pinakita niya na, inulit-ulit in Daniel 7. And in Daniel 8, inulit-ulit. Then in Daniel 10 to 12. Nakukuha po ba ninyo, mga kapatid? He declares already there. Kaya maliwanag ba? Tayo ba ay manghuhula? Hindi! Nasa Bible yun eh. Thou art the head of gold. Ano yun? Si Babylon, si Nebuchadnezzar, yung kingdom niya. Sumunod, itong babantayan ninyo. Dahil ko ang Bible ninyo ay hindi kagaya ng Bible ko. Ang naroon sa margin sa baba, Babylon, Medes, Persia, Greece. The fourth kingdom will be Greece. Hindi Rome. Kaya sasabihin nila, hindi yan yung papal power. Yan si Antiochus Epiphanes IV. He is a Grecian empire. Dahil ang fourth empire is Greece. You see? Many commentaries, ang mga protestante at mga katolikong mga scholars nila, yan ang kanilang kinukuha. Bakit? Makinig po kayo doon sa aming bagong series na ginagawa sa Cavite Mission. Every Sunday, ito po ay binobroadcast nationwide. The Secrets of Daniel and John the Revelator. It's a 24 series na mga sermons. It's a dialogue with some of our pastors. Ako po yung main, kaya ba ko papatawarin, ako po yung main resource person doon. At sinabi ko, from the very introduction, tayong mga Adventista, 6th century ang ating Daniel. Sinulat, 6th century, 605 ang Daniel 1, verse 1. Pero sa mga Protestante at Katoliko, it is a 2nd century, panahon na ng Greece, hindi panahon ng Babylon. Did you get it? Kaya yung Daniel nila is looking backward. Tayo, we are looking forward. Nawatan nyo, kakapsat. Kaya nga, ano mas tama? Yung looking forward o looking backward? Ay looking forward sa talatang binasa natin. Because God declares the end from the beginning. Okay, may dalawa pa akong text doon, patatapos na. Open your Bible to Daniel 12 verse 4. Come on. Daniel 12 verse 4. Yan. Asa ng mga Bible ninyo? Kayong mga bata, Nathan. Ito po, kami po kasi nitong mga batang ito, may Bible study. Ngayong summer, nag-break kami.
pupunta po sila sa bahay, lahat yung maliliit na yan, may mga Bible yan. Nagme-memorize po sila bago kami magpatuloy for the next episode. Naka-live po kami, Wednesday. So hindi na kami pupunta sa church, kasi yun ang time nila. So pagka pinagalitan ko sila, ay huwag magagalit yung mga magulang. It was just part of our training. Okay? Daniel 12 verse 4. Oh, look at your Bible. Dahil mali lagi ang pag-use niyang talata niya, pati mga pastor na nag-explain saan? Sa evangelistic crusade, mali ang pagkapaliwanag. O anong sabi? Basa. Hindi mag-follow, Oliver, basa. Huwag kang smile yan. But you, Daniel, shut up the word. But you, Daniel. Sinong sinasabihan? Si Daniel. Anong sabi? Shut up. I-close. Anong sabi? Continue. And seal the book until the time of the end. Until the time of the end. So yung laman ng Daniel is hanggang sa time of the end. Doon ginamit yung term na time of the end. Saan? Sa Daniel ginamit. Of course, makikita natin si Pablo, bukas I'll deal with that. Paul uses the in the last days. Sa Mateo, in the last hour. Pare-pareho po yan, mga statement na yan. Continue reading, Oliver. Many shall run to and fro. And Knowledge shall increase. And knowledge shall increase. O, paano mo pinapaliwanag yan, Pastor Loan? Knowledge shall increase. Di kaya na sa ulo na itakakabsat, makaimbinto, iti tao, iti aeroplano agtayag ngalando. Kaya naman napapakinggan ko explanation ko, maliliit kami. Kaya kami namin naniniwala, yung vapor na bakal, lulutang. Knowledge shall increase. Hindi po knowledge tungkol sa science. Hindi po yan knowledge na kung ano-anong karunungan. Ang knowledge dyan is about prophecy, about the book of Daniel and Revelation. That's the knowledge being referred to. Magkakaroon ng malawak na pagkaintindi. Kaya ngayon, mas malawak na ang ating pagkaintindi kaysa nung panahon nino, ni Daniel, ni Pablo, ng mga reformer, ni Luther. Kung compare mo sa time natin ngayon, we have better understanding. Bakit? Natapos na yung ibang mga hinulaan noon ni Daniel. Tapos na. We saw already the parade in history. Tama, natapos na yung Babylon. Nasa na tayo, yung sabi ni Elder Halim kanina. Nasa na tayo, yung 2,300 days. Ayan o, 1798. Yan po yung pasimula ng time of the end para sa mga Adventista. Isa nyo na ako yung 1798, kayong mga sabatingon. Saan? Pag tinanong nila, saan? Sabi ni Elder Halim kanina alam niya, siguro tinuruan siya ng kanyang pastor noong unang panahon. Anong sabi? Yan po yung hinuli si Pope Pius VI, ni General Berthier, ni Napoleon in the France Revolution. Tama yun. Pero saan? Sa Bible yan. Ang tanong natin, saan yan sa Bible? Bakit may 1798? Yan po ay resulta nung hulang 1,260 days. Ang ending noon, tayong mga Adventista, isang araw, isang taon. So 1,260 days equals 1,260 years. Bakit 1798? Kasi tayo ay naniniwala na yan ay nagsimula noong 538 AD. Ano yung 538? Nung ilagay ang bishop ng Rome na siyang pinuno ng buong sangkristyanuhan worldwide with political and religious power. Ang tawag natin dyan sa period na yan, Dark Ages or kapapahan, period of papal supremacy. Pagkatapos ng paghahari ng kapapahan, hinuli yung Pope, ibinilanggot, namatay sa prisuhan, 1798. Yun ang tanda na nagpasimula na ang time of the end na binasa niya.
Maliwanag ba? Hindi po 1844. Okay? 1798. Mayroon pa dyan Pastor. Huwag ka tatanungin nyo, sasagutin ko na. Mayroon pang 1,290. When you go to Revelation 12, yung last 2 verses, may tatlong hula doon. 1, 2, 90, 13, 35 days. Ano yung mga yan, Pastor? Kasi we're talking about time of the end. Mga panahon yan, mga taon. So we will be looking at years. Ano yung 1,260? 538 ang simula. 1798 pa rin ang ending ng 1,290, pero mag-move ka, magpasimula ka, 508. Ano yung 508? Yan po ay pinatay at pinuksa ng Roman Catholic, the last enemy, yung papacy, bago sila maging powerful. Ano yun? The Arians. Who are the Arians? These are the people who thought that Jesus is a semi-God. He is not fully God. Did you get it? So Arianism even reached even China kasi pinarsecute sila. When you go to China in Beijing, mayroong estila doon, monumento na yung kanilang mga misyonary nakarating dyan because of persecution of the Roman Catholic Church. Sila yung unang pinag-usap. Okay? Nakukuha po ba ninyo? Yung 1844, bakit? Saan ang galing yan? Yan ay galing sa 2,360 days prophecy. Saan yan? Daniel 8:14. Anong sabi doon sa Daniel 8:14? Nagre-review po tayo. Kayong mga matagal ng mga Adventista sa mga baguhan, dinadahan-dahan ko para maintindihan ninyo. Anong sabi doon? Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Tayong mga Adventista, yung sanctuary, yan yung tinatawag nating Great Disappointment. Ano yan? October 22, 1844. Ano yung Great Disappointment? Nagkamali si Miller sa interpretation niya. Pero hindi lahat mali. Kasi yung prophecy na yan, basahin ninyong mabuti, may tatlong importanteng bagay. Unto 2,300 days, my time. Then shall the sanctuary, my place, be cleansed, my gagawin. May event. Ano yun? Time, place, event. Tama. Sino? Tama si Miller sa kanyang time. Yung calculation niya, 1843. Sa una, mali, 1843. Kaya nagkaroon siya ng 7-month movement. Nag-move yun, naging 1844. Bakit? Pastor, saan ang galing yung 1843 niya? Yan po yung 1335. Yung hula doon sa Daniel, the last verse, second to the last verse ng chapter 12, 1335. Tama? Look at your Bible. Patay. Pag tinanong nila, ano ba yung mga yan? Hindi ninyo alam. Pakibasa nga, second to the last verse, chapter 12. Sige. Daniel 12:12. And blessed are those who wait and remain until the end. Alam ba ninyo, nagwakas ang Daniel, beatitude, blessed. Sa Apokalipsis, nagsimula, blessed. Kaya magkadugtong itong dalawa pa. Blessed are those who wait. Sino yun? Mga Adventist. Tama o hindi? Tayo ba yung nag-wait o hindi? Silang mga nagsisipaghintay. Sabi sa Hebreo 9:28. Adventist is the word. Continue reading. Of the 1,335. 1,335. Pastor, ano yan? Saan yan? Yan yung nag-end dito, in between, dito, bago mag 1844, 1843. Isa nagsimula yan. Magsimula ka din doon sa 14, yung 508. 508
08 hanggang 14 hanggang 1843, it's 1,335. Eh ano nangyari noong 1843? Yung po yung sa Revelation 10. Ano yung sa Revelation 10? Ang tamis-tamis. Kinain ko yung aklat. Kainin mo, sabi ng anghel kay John. Kinain niya ang tamis sa bibig. Pero nung dumating saan? Sa sikmura, it was bitter. 1843, ang tamis. Babalik na si Jesus. Everybody was joyful. Hawakan nyo kakabsat, ibagbaga tayo dito. Bakit meron yung disappointment? Yung disappointment, yun na, yung hindi dumating si Jesus, kagaya ng sinasabi ng mga Milleray. That was 1843, sweet na sweet, babalik na si Jesus. October 10, the following year, hindi dumating si Jesus. They were all what? Disappointed. So nasa Bible ba yung mga petsang yan? Yes, they're in the Bible. Pag tinanong nila, bakit ka ng interpretation ninyo? Mag-provide ka ng ibang interpretation kung meron kayong mas maliwanag. Okay, tanongin ninyo, pag sila mali yan, paano mo sinabing mali? I-present mo yung sa iyo. If you're a Catholic or a Protestant, tell me, what is the meaning of the 1335? What is the meaning of 1290? And what is the meaning of the 1260 or the 2300 days? Bakit ko ito ibinabanggit? Kasi in Adventist eschatology, bukas na i-define po natin yung eschatology. Kasi it's a theological term. Eschatos means final, last events. Logos, study of the last events. Yan. Ay, nakaugnay po yan, and I'm ending now in time. Now, anong sabi kanina sa binasa mo, Sir Oliver, Sir Treasurer, baka sinilin muna ako sa guest of paglabas ko dito. Okay? Ano daw, kapatid? Ano yung binasa niya? Knowledge shall increase. So, anong knowledge yun? Yung pag-aaral ng hula, particularly Daniel and Revelation. Pero anong problema natin ngayon? Anong problema natin ngayon? Hosea 6, 4 verse 6. Tama ba? Mamali po. Baka yung aking computer ay nag-ano na. Tama naman. Hosea 4:6. Hindi ko po nilagay dyan sa PowerPoint. Ito kasi PowerPoint, masyadong detail. You can have it. Ito pong series na ito, mga kapatid, is a 21 topic series. Hindi po kayang tapusin ng isang linggo. It's a class, by the way. Okay? So, pansinin po ninyo, introduction lang ito, Oliver, kaya nga iimbitahan mo ako for your worker. So, I can teach your worker to teach them. Kasi ito po ay kagaya ng ginawa namin nila Dr. para sa kanila, with their elders, mga pastors ng area nila, ay we brought them together, may certificate, talagang study ito. Pag-absent ka ng isa, hindi ka gagraduate, you will finish the course. Okay? Nag-iisa-isahin po natin yung bawat isang yan. Ipapaliwanag isang topic, investigative judgment, Jacob's trouble, latter rain, isa-isa po yung topic. Biblically and spirit of prophecy. Ganun po ang pag-aaral. Hindi po pwedeng lunukin natin yan ng isang pag-aaral. Okay. Hosea 4 verse 6. Ano sabi? Basa ulit, Oliver, kung may Bible. Bakit nasa sinis mo? Manay kasi ako. Sulod-sulod kasi ako. Mahala ka sa nino mo. Ako din, 4 po sulod-sulod yan. Sa isang taon, 2 ang pinanganak ni Mrs. After nung panganakan ng pangalawa, binuguna siya, sabi ng aking biyanan, mamamatay tao. Kasi tinakbo na siya sa sanitarium. He was already profuse bleeding. Hindi na makano yung kanyang uterus. O, basa. Verse 6, my people are destroyed. My people. Sino yun? Of course, sa panahon ni Hosea, Israel. My people. Isa panahon natin pag tayong nagbasa ngayon. Sino yun? Katoliko? Sino? Adventist. Adventist. Tama. Yan.
maging successor ko balong. Tama? Kapatid, my people, we claim we are the people of God. Tama? Eh pag sinabi nyo hindi kayo kasama doon huwag na tayong magpatuloy ng pinag-aaralan natin dito. Continue. My people Are destroyed. are what? Destroy. Ano yung destroy? Masisira tayo. Mapapahamak tayo. Go ahead. Because Of lack of knowledge. lack of, o kanina, ano yung mag-increase? Knowledge. Knowledge. Pero tayong mga anak ng Diyos, anong sinasabi niya? Kulang kayo sa knowledge. Knowledge. You lack knowledge. Hindi sa kulang sa mga turo. Hindi. Kundi yung kaalaman natin. Ang dami nating katotohanan. Pero pag tinanong mo, anak ka nung DJ ko, later kay DJ man ko, abtodo ka nung hunyo. Gaya nung nag-crusade yung isang layman, ay pardon for giving the illustration. Hindi po ako nanginira. I love our layman. Na tuturo yung isa sa pinakamagaling na layman natin who ever lived. Brother Enriquez, a very, very powerful preacher. Doon sa Rosario, Batangas. Pumunta kami. I was an intern. Pumunta kami, sabi ni Pastor Lucierta, mag-assist kayo doon. So nag-assist kami. Pero nag-crusade yung layman. Eh nandun siya sa Daniel chapter 5. O anong Daniel 5? Sige nga. Ano yun? The handwriting on the wall. Mene, tekel, kumarsi. Sabi ng layman, mga kapatid, bigla na lang may kamay. Ang ganda-ganda ng kanyang description. Sumulat sa marmol na pader ng palasyo ng Babylonia. Ang lahat ay napatingala, nagulat, naging takutan. At ang nakasulat, it was written in Aramaic. Tama yung sabi niya, nakasulat po sa Aramaic. Because chapter 2 to chapter 7 of Daniel is written in Aramaic, not in Hebrew. Chapter 1 up to chapter 2, verse 4a is written in Hebrew. The chapter 8:1 to chapter 12, verse 13 is written in Hebrew. Kaya ang ginamit na salita in chapter 7, nung makita yun, is Aramaic. Mene, tekel, kumarsi. Sabi ng layman, ito po ang ibig sabihin niya. Maraming takal. Ako po ay napayuko. At ako'y nanalangin. Sabi ko, Panginoon, huwag sanang maalala ng mga nakinig ngayong gabi. Yung meaning na yun dahil mali. Anong ibig sabihin? Thou art weighed in the balance and are found wanting. Kaya nga, tinimbang ka, pero nagkulang. Yun ang ibig sabihin. Nabakan yung kakapsa. So, doon sa Hosea, lack of knowledge. Okay, ngayon, ayan, magwawakas na tayo. Ano ang ating attitude? Yan. Anong ating magiging attitude about the last day events? Okay? Jeremiah 33 verse 3. Please open your Bible. Jeremiah is the weeping prophet. Jeremiah. Come on, 33 verse 3. What should be our attitude? Come on, wala kayong mga Bible. Pastor Noel, magbasa ka dito. Naglingkod ka dito, kaya maglingkod ka pa ngayon. Hindi lang bukas, sige. 33 verse 3. Wala kang Bible? O, ikaw na lang, Dr. Marinas. Sige. 33 ha? Hindi 43. 33 verse 3. 3. Huwag po rin yung tatayaan sa loto ha. Anong sabi? Ang Diyos ay nagsasalita. Call to me. Ano ibig sabihin pag call? Tatawad? Hindi. Makipag-usap ka sa akin. You talk to me. You pray to me.
me. You made your supplication. Ang Diyos ang is instructing every one of us. Ano ba sabi? Continue. And tell the brave and searchable things you do not know. You do not know. Ano daw ang ating ipapanalangin? Yung mga unsearchable things that we do not know. So, yung attitude natin about closing events, yung mga yan, hindi natin naintindihan lahat yan. Even myself. I'm not an expert. I study it by myself. I share what I study with you. I also share what others have studied with you. So, ano gagawin natin? Anong attitude? Call to me. Pray to me. Anong sabi sa James 1:5? Ask for wisdom. Anong sabi doon? For that which you do not know. Knowledge na naman. So, yung knowledge na increase, maiintindihan natin if we ask the Lord for wisdom. So, starting tomorrow, we'll ask the Lord that He will provide us wisdom dahil ito pong mga ito, hindi po madaling i-explain. Pag pina-explain ko kay Pastor Lawad yan, ay hindi ko alam kung siya ipapasa sa akin. Biro lang. Probably he can explain it by the guidance of the Holy Spirit. Pero ang sinasabi ko, hindi po ito madaling. Tanda. Finally, meron pa lang isang text. Dahil foundational po yung ngayong gabi. 1 Peter 3:15. 1 Peter 3:15. Sige, tayo uuwi na. Nagugutom na daw si Iman. 1 Peter 3:15. Sige po. Ikaw, magkapastor ka din. Ano ang dati pastor na nagapulawag? Lawag na tagapulilyo. Kapulilyo itong tatay nitong batang ito. Amo kung saan kami galing. Okay? Ano daw? Ayun, sige kapatid. Ikaw dyan, nagtaas ang kamay. Hindi, yung nandun sa likod. Ayan, si Brother Black. But sanctify 3:50. 1 Peter. 50. Tama. 3:15. 1:5. Sige, basa. But sanctify the Lord God in your heart, Sanctify the Lord God in your heart. Continue. and always be ready to give Always. Paano natin masasanctify ang Diyos sa ating puso? By being ready. Oh, ready na. Ready na ano? Continue. to give a defense to To give a defense. The word used there in Greek is polemic. Hindi po, ano daw? Hindi po polemic. Anong ginamit na word? Continue reading. friends to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. The hope that is in you. Magbibigay ka ng dahilan kung bakit pinaniniwalaan mo ito. Nakuha po ba ninyo? Bakit natin pag-aralan? Because I'll give you a reason why you should believe them. Hindi basta, paniwala ka, dahil hindi susunod, dahil hindi sa magista. O sige, awatan. Di ka muna awatan. Dapat una, awatan. Kalpasan ka mawatan, I can explain. I can give reason. Correct? I can explain using by my mind. Ang ginamit po diyang salita, I was looking at my notes kanina, is apologetic, hindi po polemic. Tayong mga Adventista, we don't believe in polemical. Ano yun? We attack the enemy. Yung maling aral atakin natin. No. Sa atin, defense, apologetic. So pag mayroong nag-ask ng question, we give reason, which is apologetic. Kaya seminary, tinuturuan po nila kami na magturo ng apologetic, hindi po polemic. Ang style ni Soriano ng Iglesia ni Cristo, polemic. Atakihin ka, mali ang aral mo, mali ang ganito. Kukuha lang quotation kay Ellen White na mali, babasahan ka, ikaw naman, wala ka namang kaalam-alam, ay di, hindi mo naman pinag-aralan din. Pero in apologetic, you what? You defend your faith because you know who? Whom you believe.
It is not what you believe. Uulitin ko. I'll end with the study. It is not what to believe, but it is whom we believe. Alam niyo nung mamatay si Ellen White, ang nilagay dun sa kanyang tombstone, nung inukit na teksto sa kanyang lapida, is 2 Timothy 1 verse 12. Open your Bible. 2 Timothy 1 verse 12. Sige, ito na po yung last. And then we will be singing our theme song. Sana matutunan niyo yung theme song. I love the theme song. God, He holds the future. Okay? And He holds my hand. Ha? 2 Timothy 1:12. Basa, kapatid. Basa, nakasan mo. 2 Timothy 12. 1:12. That is why I'm suffering here in prison, but I am not ashamed, for I know the one in whom I trust. I know the one whom I trust. Yung knowing, yung knowledge na sinasabi natin kanina, mula kay Daniel, yung lack of knowledge kay Hosea, yung kay Jeremiah na attitude of knowing is knowing who to trust. And who is that? Jesus. Dapat maintindihan mo si Jesus at ano ang role niya sa mga yan na pag-aaralan natin bukas. Because without Christ, there's no hope. In all this eschatological perspective that we're going to study, wala po tayong pag-asa kung wala ang Kristo na nasa likuran itong mga ito. We can share our eschatological perspective to others because Christ is there for them and for you. May God bless us tonight. Amen.